Nasabat ng Bureau of Customs ang halos 12.96 million peso na halaga ng misdeclared frozen chicken breast at fish balls mula China. Tunghay ng ulat mula rito. Bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang kampanya laban sa agricultural smuggling, nasabat ng Bureau of Customs o BOC sa Manila International Container Port ang dalawang 40-foot container na naglalaman ng maling deklaradong frozen chicken breasts at fish balls mula China. Natuklasan sa investigasyon na nasa 5,300 boxes na idineklarang fish balls, kung saan tanging 240 lamang rito ang tunay na naglalaman nito, habang ang karamihan ay puno ng frozen chicken breasts na nagkakahalaga ng 12.96 million pesos. Dahil dito naglabas ng warrant of seizure and detention si MICP District Collector Rizalino Jose Torralba noong October 9 para sa paglabag ng Sections 117 at 1400 ng Custom Modernization and Tariff Act. Pinangunahan naman ito ni Senator Francis Pangilinan, Chairperson ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, kung saan ang inspeksyon ng mga nasabat na kargamento noong October 27 ay kasama sina Assistant Commissioner Vincent Philip Moranilla at District Collector Torralba. Binigyan din ni Pangilinan ang seryosong hakbang ng pamahalaan laban sa agricultural smuggling at pinuri ang mahigpit na kooperasyon ng BOC sa Senado. Ayon kay Moranilla, ang modus na ginagamit sa kargamento ay tinatawag na layering, kung saan idineklara ang mga produkto bilang processed food ngunit naglalaman ng mga pinuslit na agricultural goods. Sinabi naman ni Commissioner Ariel Nepomuceno na patuloy nilang pinaiigting ang pagbabantay sa mga hangganan upang matiyak na ligtas at otorisado lamang na agricultural imports ang makakapasok sa bansa. Dagdag pa niya, ang pagkakasabat sa kargamento ay patunay ng kanilang pagtutok sa kaligtasan at kapakanan ng mga mamamayan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, kinumpirma ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office na 3 ang patay sa nahulog na truck sa Bangin na may sakay na construction worker sa Bontoc Mountain Province nitong Lunes. Tunghay ng ulat mula kay Jovi Rodriguez. Kinumpirma ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ang 3 taong patay sa nahulog na elf truck sa malalim na bangin sa Bontoc Mountain Province nitong Lunes. Ayon sa investigasyon, ang mga sakay ng truck ay mga construction workers na papunta umano sana sa isang construction site sa Kurukuro, Sandanga Mountain Province. Nangyari ang aksidente at pagkahulog sa 150 hanggang 170 metro na taas ng bangin nang bigla umanong nabangga ang elf truck na sinakyan ng mga biktima sa 2 sasakyang nakaparada sa kalsada. Samantala, agad na rumisponde ang mga otoridad para sa retrieval operation ng mga katawan ng biktima sa Chico River kung saan nahulog at dumiretso ang naturang sasakyan. Bunsod nito, nagsagawa ang mga Bontoc elders kasama ang response team ng Palanga Caebis Uminuman sa municipal capital sa gabi ng aksidente. Ito ay ritual na ginagawa pagkatapos ng isang insidente upang payapain at gabayan ang mga namatay at ang mga buhay bago sila umuwi. Ito rin ay paraan ng pakikiramay ng pamilya sa mga nasawi. Sa kabilang banda, nagpulong naman ang mga kapulisan ng lugar kasama ang iba pang opisyales para paghandaan ang aksyon at estratehiya na isasagawa upang masiguro na patuloy ang paghahanap sa 2 biktima. Ngayong Martes, nahanap na ang isa pang biktima sa isinagawang retrieval operation at patuloy pa rin ang paghahanap ng mga ito sa isa pang nawawalang biktima ng aksidente. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nagbigay naman ang Philippine Coast Guard o PCG ng mga relief goods o ayuda sa mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea nitong Lunes. Ipapamahagi ang mga naturang ayuda sa 20 bilang ng mga mangingisda sa karagatan ng Bajo de Masinloc. Ayon sa ahensya, nananatili sila
sa kanilang misyon sa pangangalaga sa yamang dagat sa bansa at isulong ang kapakanan ng mga mangingisdang Pilipino. Sa balitang pampalakasan, secured na ang bronze medal sa girls 48 kg weightlifting event ng young Filipina lifter na si Alexandra Ann Diaz. Makaraan ang kanyang impressive debut sa 3rd Asian Youth Games. Nasungkit ng pamangkin ng Olympic gold medalist Heidelin Diaz ang bronze sa kanyang 92 kg clean and jerk sa kanyang ikatlo at huling pagtangka. Sa kabuuan, nagrehistro si Diaz ng 162 kg combined lift kabilang ang 70 kg sa snatch category. Dumagdag ang podium finish na ito ng 14-year-old lifter sa medal tally ng Philippine weightlifting team mula sa unang mga panalo ng Zamboanga lifters na sina Princess J. Ann Diaz at J.R. Colonia. United Kingdom signed a deal with Turkey worth $8 billion for 20 Typhoon fighter jets at a press conference in the Turkish capital. As per the government, it was the largest fighter jet export deal in almost 2 decades that will help to support thousands of jobs across the UK. In response, Prime Minister Sir Keir Starmer said that it is a win for British workers, a win for their defense industry, and a win for NATO security as well. Meanwhile, the delivery of the first jets is expected in 2030. U.S. President Donald Trump and Japan's newly elected and first female Prime Minister Sanai Takaichi signed on Tuesday the Golden Age and Critical Minerals Agreements at the Asaka Palace in Tokyo. Trump praised Japan as a great ally while Takaichi described him as a partner in the new Golden Age and commended his role in brokering the Middle East ceasefire. The U.S. President is expected to fly to South Korea next to meet with Chinese President Xi Jinping. Russian President Vladimir Putin met with North Korean Foreign Minister Choi Sun-hae in Moscow on Monday as ties between two countries continue to strengthen. President Putin welcomed Choi in her 3-day visit to Russia, where he delivered his best wishes to North Korean leader Kim Jong-un. According to Putin, everything was going to plan in talks of bilateral relations. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, big time hike sa presyo ng produktong petrolyo, umarangkada na. DTI, inatasang magpatupad ng price freeze sa mga pangunahing bilihin ngayong holiday season. Senado, inihiling ang pagkabalik ng 1.2 billion mula sa 2.1 billion pesos na tapyas sa proposed budget 2026. DSWD, nagpaalala sa publiko laban sa kumakalat na pekeng FFP's video. MDRRMO, kinumpirma ang 3 nasawi sa nahulog na truck sa bangin sa Mountain Province. At Alexandra Diaz, secured na ang bronze medal sa 3rd Asian Youth Games debut. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/Golden Nation Network. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.